Magandang araw at maaliwalas na panahon sa ating lahat. Ngayong araw nga ay nandito kami sa bukid dahil kami ay magpapasabog tanim dito sa basakan nila tatay. Subali sa amin na ipinagkatiwala ni tatay ang basakan na ito dahil sila tatay ay talagang medyo mahina na at medyo may katandaan na ng konti. Bali sa tuwing nagpapatrabaho nga kami dito sa bukid ay palagi rin namin kasama sila nanay at tatay dito sa bukid sa paghahanda ng mga pagkain. Subali si tatay nga lang ang nagsama sa amin dahil si nanay ay merong pinagkaabalhan ngayon at araw-araw din na pumupunta si tatay dito sa bukid dahil siya ay merong mga alagang manok dito at saka meron siyang alagang baka. So dinalhan ko nga pala ng tubig na maiinom yung mga nagtatrabaho dito. Kaya kako baka nauuhaw na sila at malayo din sila sa kubo na pinaglulutuan nga namin. Ganito pala ang proseso ng pagtatanim dito sa amin ng palay. Kailangan muna siyang i-flat o kung tawagin sa amin ay plancha. So kailangan din siyang kanalan, tanggalin yung mga tubig bago siya papasabugan ng palay o kung tawagin sa amin ay pasabog tanim. So sabi ko nga sa mister ko ay gumawa kami ng maliit na kubo dito kasi yung kubo na lulutuan namin ay sa kuya niya. So gusto ko rin magkaroon ng maliit na kubo dito para kapag nagpapatrabaho kami ay pwede kaming matulog at maaga pa lang ay makakapag-prepare na kami ng pagkain. Kasi medyo malayo talaga yung bundok na ito at kailangan talagang sumakay ka ng motor or top down para lang makapunta dito at saka dadalhin ulit dito ang binhi na ipapasabog tanim. Yun medyo mahirap-hirap nga din kasi hindi pwedeng iwanan yung mga palay dito na anihin dahil wala pa nga kaming kubo dito at saka minsan nga lang kami pumunta dito kapag nagpapatrabaho lang kami. So nakaraan dito rin pala ako nanguha ng mga pinya, uhong at kangkong yung nag-vlog ako nung nakaraang araw. Dito kasi sa bukid nila tata ay marami talaga silang mga tanim. Meron silang mga Indian mango, makupa, kalamansi at kung ano-ano pa. Dito mo na rin talaga makukuha yung uhong, pinya at kangkong. So yan, maraming talagang mapagkukunan dito sa bukid at kaya nga gusto ko talaga magkaroon ng kubo dito kasi para na rin makapagtanim ng mga gulay at makapag-alaga ng mga hayop dahil napakaganda talaga mag-alaga ng mga hayop dito at malayo nga sa kalsada, malayo talaga sa mga kapitbahay. So dito pala ay nagsimula na ako maghiwa ng sibuyas. Naghihiwa na rin ako dyan ng bawang at saka luya kasi nga ay magpe-prepare na ako ng kanilang pananghalian. So magluluto nga lang pala ako ng tinolang manok na lalagyan ko ng gulay na papaya at saka mamaya ay magluluto nga rin pala ako ng ginataang kalabasa na sasahugan ko rin ng inihaw na isda. Ano pa ang kukuhanan? Sa puntong ito nga, itinulungan na ako magbalat ng kalabasa ni tatay at para mas madali daw ay at baka daw abutin kami ng tanghali at di pa rin tapos kasi nga ako lang din yung mag-isa na nagluluto dito. Ako nga din lahat nagpe-prepared kaya naisipan na tulungan na lang ako ni tatay para mas mapabilis yung paghihiwa ko dito sa kalabasa. At para makapagluto na rin kasi yung kalabasa ay madali nga lang din talagang lutuin. So ito nilagay ko na yung papaya dito at lalagyan ko na rin siya ng mga sangkap niya para sa pampalasa para mamaya ay isusunod ko na yung ginataang kalabasa.
Pagkatapos nga ng isang oras nilang pagpapahinga ay bumalik na nga sila dito sa Basakan para magtrabaho ulit. Kasi nga ay kailangan matapos talaga ito sa buong maghapon. Subalit tinulungan na din pala sila ng mister ko dahil kulang nga kami sa tao at yung mga pinagsabihan kasi ng mister ko ay kinulang talaga at di nakapunta. Meron din silang trabaho sa kanilang mga bahay kaya sabi ko sa asawa ko ay tulungan na lang talaga sila sa pagkakanal. Malapit na din nga pala sila sa kubo na pinaglutuan namin kaya pag gusto nilang uminom ng tubig ay pupunta na lang sila doon tapos babalik na lang sa kanilang mga gawain. Subali nagsimula na rin pala akong magluto ng kanilang merienda dahil baka mamaya gahuli na naman ako sa oras at maabutan na naman ako ng mga alas 4. So yan, nilagyan ko na lang siya ng baking, tapos lagyan ng sukal at saka lalagyan ko na nga rin pala siya ng kaunting tubig para imekos-mekos. Dito ko na nga lang pala hinalo-halo yung harina sa maliit na mangkok dahil kulang nga kami dito sa gamit at nakalimutan ko nga magdala ng medyo malaki-laki. At mamaya pagkatapos ko magluto dyan ay maghahalo na naman ako ng harina. So ganun lang yung gagawin ko paulit-ulit para makapagluto ako ng medyo marami. Bago ako magpaalam sa inyo ay gusto ko munang i-shoutout yung mga taong walang sawang sumusuporta at palaging nag-aabang ng aking mga videos. Shoutout kay Van, Madel Rodriguez, Lala ML, Zaido Vlogs, Adventure Solo Bayval, Simply Pinay, Nini Kitchen, Visual Jewels, Cherry Classrooms, LC Paulan, Dong Kyok, Tita Liza TV, Yuki Chili, Chan Chan, and Ree Simple Vlog. Hanggang sa muli, thank you for watching!